na makapangyarihan sa lahat, kaya maaari siyang magawa anumang naisin niya. So sa mga kapatid, ang magiging kanlungan nila na gagamiting talata, ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Oo, Kaya, ang konklusyon, dahil makapangyarihan siya sa lahat, makapagsisinungaling siya. kahit anumang gawin niya, kaya niya dahil makapangyarihan siya sa lahat. Ganun po yan. Ganon. Pero yung sasabihin na batayan dun sa stand na yun, na ang Diyos makapagsisinungaling, wala kayong alam na pwedeng gamitin nila. Wala akong naalaalang talata na ganun ang pagkabanggit. Na ang Diyos ay nagsinungaling. Pero hindi ko naman sinasabing tinatawaran ko yung kaalaman nila. Pero baka may talata silang nalalaman na hindi ko alam, mabuting i-share din nila para malaman ko ano po, di ba? Sapagkat ang Biblia na may open book yan eh. So, pwedeng hindi ko alam, may turo nila. Ang hindi na alam, may turo ko rin sa kanila. Ganun po yung kapatid. Ayan. Pero, sa abot po ng natatandaan ba ninyo, kapatid na Abner, hindi nyo ba naalala o sumasagi sa alaala ninyo na isang panahon hindi naman ganyan ang paniniwala ninyo dyan sa iglesia na yan? Talaga sa doktrina ng Iglesia ni Cristo na pinanggalingan ko, wala yung ganong stand eh. Ako nabigla nga doon na ganon ang buwelta ba, purong sa mga sasakyan, kambyada. Iba ang kambyada ng sinasabi nila. Opo. Sapagkat sa totoo, ang Diyos nagsasalita ng katotohanan. Diba? 17 ng Juan. Opo. Pagkabadalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ang nagsasalita, ang Diyos. Ang salita niya ay katotohanan. Kaya hindi pwedeng ang Diyos magsinungaling. Opo. Ba't ang kambyada doon ni Paul, pwede daw magsinungaling. Ayan. Medyo sorpresa kayo doon. Oo, na-sorpresa. Ayun, sinasabi niyo ho kasi, kapatid na Abner, nakasulat din sa pasugo di ba, ano po ba ang pasugo? Para sa mga bagong sumusubaybay sa atin. Yung pasugo po, yung magasin ho yan. Ano po nilalaman itong magasin na ito? Ayan masasabi natin, iba't ibang mga masasabi nating nakalagay ho dyan, patungkol po sa aral ng Iglesia ni Cristo. Ang iba dyan, mga masasabi nating pagpapaliwanag ng papaano sila na-convert, ganon, sistema. Pero halos talaga, ang nilalaman yan ay talagang bumubuo din sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. Yun ay kinalabasan, yun ang laman ng pasugo. Sa mga kapatid, pagka binasa sa pasugo, hindi nila itatanggi na doktrina ito na itinuro nila. Opo, ganun po yan. Basahin po natin ang isang issue ng pasugo, Brad Abner, at ito baka bumalik sa alaala ninyo. Isang issue po ng pasugo, November-December 1988. Sa page 29, ito po ang turo ni Manalo Bakit makaasa tayo na mayroong buhay na walang hanggan na darating? Sapagkat, gaya ng sabi ng mga apostol, ang nangako nito ay ang Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ayun nga. Di tinuturo pala ni Manalo, kaya siya, makakaasa daw tayo na meron pong buhay na walang hanggan kasi pangako ng Diyos yan Opo. Kasi daw, ang Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ayun nga. Na-surprise nga ako sinasabi ni Paul Guevara na pwede pala gawin ng Diyos na magsinungaling. Samantalang sa pasugo, ang Diyos ay hindi maaring magsinungaling. Kasi, naging tuloy na ngayon, hindi na pasugo kontra pasugo. Paul Guevara kontra pasugo. Ganon yan ang naging kinalabasan. Pero sabi ho niya, nangangatwiran daw po kasi si Brother Eli Dahil binasa po ni Brother Eli ang mga talata sa Biblia, 6:18 ng Hebrews. Ang nakasulat po kasi dyan, basahin nga po natin. Ito ngayon na tinutulan nila Paul Guevara, itong mismong nakasulat. Talatang binasa ni Brother Eli, 6:18 of Hebrews, that by two immutable things, in which it was impossible for God to lie. Yan po ang nakasulat Imposible para sa Diyos na magsinungaling. Tutol sila. Hindi raw totoo yan. Ibabaguhin na lang yung talata. I-erase na lang yun. Tinutulan nila Pero hindi kasi yun ang batas ng pagbasa ng Biblia Kung ano nakasulat, hindi ka pwedeng magdagdag, hindi ka pwedeng magbawas. Opo. Yung nakasulat, tanggapin natin. Ganun po. Para sa akin. So, kayo ba ngayon kumbinsido talaga? Aral yung magkakontra na sinasabi ni Manalo? Sa punto lang, kung ang mga nakikinig sa ibang termino, malawak ang kanilang pag-unawa ukol sa bagay na yan, sasagi sa isip nila na yung sinasabi ni Paul Guevara
at ihambing doon sa masugo, makakontra na. Opo. Ayan, kaya yun na nga, sinasabi lang kontra-kontra, sila rin ang tinamaan doon Kontra-kontra din po. At saka alam nyo, ang dami pong translations na binasa ni Brother Eli sa atin sa programa. Diyan sa talata na yan, puro na nakalagay po, nagkakaisa ang mga translations Opo. It is impossible for God to lie. To lie. Yan. Mahigit 2 po yun yung binasa natin. At yan po, ang totoo niyan, idinere sila uli ni kapatid na Eli na bumasa kayo ng talata, kakontra nito, na ang Diyos talaga makapagsisinungaling. Wala na kong isinagot yung kampo ng manalo na yan. Wala na idagdag Basta sa makasagot lang. Mabuti yung nakinig ay mga bobo rin na makitid ang isip. Na samantalang yung aral na yan, na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, yan ay matagal na aral na. Sapagkat siya makapangyarihan sa lahat. Opo. Bata sasabihin, pwedeng gawin niya. Pwede niyang gawin. Ay, nako. Mahirap palatangan natin ang Diyos sa ganun, Brother Joseph. Ganun po. Ang Diyos pala ni Paul Guevara, sinungaling. Makapagsisinungaling. Opo, may caller pa po tayo. Si Mr. Jojo Tomaro. Nasa line 3. Magandang gabi po. Hello po, Mr. Tomaro. Wala na siya. Hello. Good evening po. Opo, good evening po. Gusto ko lang po i-welcome ang ating kapatid na kababayan ko rin, na Ilonggo. Ayun po ba? Kasi narinig ko ang galing ng kababayan kong Ilonggo. Sana patuloy tayong mga maraming Ilonggo na makaalam din ng katotohanan. Gina-welcome ko nga akon nga kababayan. Halin ako sa Brad Abner, halin ako sa lokal sang Bacolod, Talisay, nagsubong sa lokal sang Dasma. Kabay nga damo nga Ilonggo ang mabuksan ng pag-iisip nga makabaluman sang kamatuoran. Salamat sa Diyos nga naanib ka para mabuksan na ng pag-iisip ng mga Ilonggo. Salamat sa Diyos, kapatid. Opo, ay damo man salamat sa pagpanamiyaw mo sa akon, utod. Nga abi ko kuntani nga duha lang kami sa asawahon ko ang naanidre. Bay gani kay nagawa kada kasi manwa ko man kababayan ko pagid. Amo lang akon nga pangako sa makako no na anuman ang matabo diri na gidakuya. Diri ang lunsay nga doktrina nga magadulong sa aton sa kaluwasan kag ako nagapanamyaw man sa mga kababayan naton nga mga Ilonggo nga kuntani mag-usisa na sila agod mag-ilupdanay kita sa matod nga pagdayaw kag pag-amba sa aton nga Dios kag aton ginalagaran. Maayong gabi sa imo utod. Sige, utod, salamat gid nga madamo sa Diyos. Ara si Atty. Rosal istorya sa imo. Sige po. Kapatid. Ay, magandang gabi po, kapatid. Attorney, good evening po. Ako'y natutuwa ako sa iyo at yan kumusta kayo dyan? Ako'y natutuwa at... Nasa baybayin niyo ba si Brad Abner mula kanina? Oo, kanina pa. From A to Z na ito Katabi ko sa upuan niya sa pasalamat, Brad Joseph. Opo. Nakita ko ang niyang humility. Yan pala, katulad ko yan Ano pong ibig niyo sabihin katulad niyo? Ligaw na tupa. Alam mo kapatid, salamat sa Diyos sa tapang ng inyong kalooban na ipinamalas ngayong gabi at marami kang napasinungalingan na mga sinasabi doon sa kabila, no? Ngayon, before anything else, Brad Josel at Brad Abner, yung kanina yung babaeng tumawag na sa Katoliko, masasabi lang natin, Brad Josel, hindi naman tayo nagpaparunggit, Opo. Kung tayo na talagang nakikipaka sa katotohanan, tayo ay hindi pwedeng mag-neutral. Ang sabi ni Brad Eli, yan tayo may banal na pag-ibig, at saka kung mayroon tayong banal na pag-ibig, labanan ng masama, at makisanib sa mabuti, na katulad na ginagawa ni kapatid na Abner, hindi ba? Kapatid na Salamat Abner. po. Salamat sa Diyos po. Ayan. Kaya ikaw ay malugod namin at buong yakap na pinadadalang kita ng banal na halik. Hindi beso-beso yan, attorney. Malayo kayo Hindi beso-beso to, no?